Mga Hapon, patuloy ang pagbisita kay John Riel Casimero sa gym sa Japan. Pero sumobra na nga ba at nakadisturbo na? Vincent Astrolabio, may mensahe sa kalabang Hapon na si Katsuma Akitsugi. Narito ang buong kwento. I know you. Nagiging sentro ng atensyon sa Japan ang kampo ng dating 3-division world champion na si John Riel Quadualas Casimero matapos mapansin ng mga Hapon na media, vloggers at boxing analyst, kabilang na si Valentine Hosokawa na halos araw-araw dumadalaw sa kanyang gym upang masubaybayan ang bawat galaw ng Filipino boxing star. Sa viral na video na ibinahagi ng Facebook, makikitang muli na naman si Hosokawa, isang kilalang boksingero at boxing commentator sa Japan na bumisita kay Casimero habang ito ay nagsasanay. Mapapansin na tila labis ang pagkahumaling dahilan para magdulot ito ng kasiyahan sa mga tagahanga. Ngunit may ilan ding nag-aalala na baka makakaapekto ito sa seryosong training ni Casimero. Ayon sa mga boxing insiders, hindi may kakaila ang malaking interes ng mga Hapon kay Casimero. Sa kabila ng pagiging dayuhan, siya ay naging isa sa pinaka-pinag-uusapan sa Japanese boxing scene dahil sa kanyang karisma, tapang at walang preno sa pagsasalita. Bukod pa rito, marami ang humanga sa kanyang estilo ng laban, agresibo, malakas ang suntok at palaging naghahatid ng aksyon sa ring. Para sa mga Japanese boxing vloggers, ang pagkakaroon ng content tungkol kay Casimero ay malaking tulong sa kanilang mga channels. Isa ring click magnet sa social media, lalo na tuwing naglalabas siya ng matitinding pahayag o nagpapakita ng kaanghangang kondisyon sa training. Hindi rin may kakaila mga kwento na simula nang pumunta si Casimero sa Japan, unti-unting tumataas ang interes ng lokal na boxing community sa mga Pinoy fighters. Marami sa kanila ang nakikita si Casimero bilang simbolo ng tapang at determinasyon, dalawang katangian labis na iginagalang ng mga Hapon sa mundo ng sport. Gayunpaman mga kwento ay aba, may ilang mga fans ang nagpapahayag ng pag-alala na baka masyadong madalas ang pagbisita ng mga vloggers at media sa gym. Sa mga video na kumakalat, makikitang habang nakatutok si Casimero sa sparring o conditioning ay may mga kamera at mikropono sa paligid. May ilan din ang naniniwalang dapat bigyan pa rin ni Casimero ng sapat na training privacy upang mas mapokus niya ang sarili sa laban na naghihintay. At ayon sa mga boxing observers, si Casimero ay kilala bilang isang seryosong atleta na gustong tahimik ang kapaligiran kapag nagte-training. Sa sobrang dami ng bisita, may posibilidad na maapektuhan ang kanyang konsentrasyon at ritmo sa ensayo. Sa kabilang banda naman mga kwento, para kay Valentine Hosokawa at iba pang mga Japanese vloggers, ang kanilang madalas na pagbisita ay hindi umano para isturbuin si Casimero, kundi upang ipakita ang kanilang paghanga at suporta. Sa panayam ni Hosokawa kamakailan lang, sabi niya na iba ang aura ni Casimero at mararamdaman mo raw talaga na may kakaibang lakas at karisma ang Pinoy fighter kumpara sa karamihang mga boksingero sa kanilang nakikita. Sa ganitong klase na pagkilala ay isang patunay kung gaano nga ba kalaki ang epekto ni Casimero sa boxing culture ng Japan. Hindi lang siya basta foreign boxer, isa na siyang personalidad na kinahumalingan ng mga lokal, maging ng mga dating boksingero at boxing analyst. Habang patuloy ang kanyang pagganda para sa susunod na laban, nananatiling paalala sa mga taga-suporta, lalo na sa mga Hapon na madalas sumalaw, na bagaman nagkakainganyo ang presensya ni Casimero, pero dapat pa rin igalang ang kanyang oras sa pag-insayo. Ang bawat araw ng training ay mahalaga at sa disiplina ng boxing, ang katahimikan at konsentrasyon ay kasing halaga ng lakas ng kamao. Isang bagay ang malinaw, kahit saan siya magpunta, manatiling siyang sentro ng atensyon at patunay na ang Quadualas ay hindi lamang mandirigma sa ring, kundi isang global star na kinikilala sa buong Asya. Samantala, opisyal nang inanunsyo ni Vincent Astrolabio ang kanyang pagbabalik sa ring laban niyan sa Hapon na si Katsuma Akitsugi sa darating na November 7. Sa isang post na umani ng atensyon mula sa mga fans sa Pilipinas at sa Japan, sa kanyang mensaheng ibinahagi sa social media, sinabi ni Astrolabio na 2 warriors, 1 dream. In the ring, we fight, not to hurt, but to prove our worth. Katsuma vs. Astrolabio, November 7. Ang pahayag na ito ay nagsilbing konfirmasyon sa matagal ng binabalitang muling pagsabak ni Astrolabio matapos ang matinding pagkatalo sa World Title Fight. At ayon sa mga boxing insiders, magiging matindi ang bakbakan ng sagupaan ng dalawa. Ang parehong boksingero ay gutom sa tagumpay at determinadong patunayan ang kanilang kakayahan sa international stage. Si Akitsugi na tinalo ang kababayan ni Astrolabio na si Jonas Sultan ay kilala sa kanyang disiplina at teknikal na estilo sa laban. Samantala, itong si Astrolabio naman ay kilala bilang isang matigas, mabagsik
at heavy-handed fighter na palagi naghanap ng knockout finish. Marami ang naniniwala na ito ang pagkakataon ng Filipino fighter upang makabawi at muling umangat sa rankings. At para kay Astrolabio, ang laban ay hindi lamang para sa karangalan, kundi para ipakita na hindi siya basta sumusuko. Mga kakwento, para kay Astrolabio, ang laban ay hindi lamang para sa karangalan, kundi para ipakita na hindi siya basta sumusuko sa kabila ng kabiguan. Ipinapakita ng kanyang mensahe ang respeto sa kapwa mandirigma at tunay na diwa na sportsmanship. Dalawang mandirigma, isang pangarap. Inaasahang magiging isa ito sa mga pinakainaabangan na laban ng taon para sa mga boxing fans sa Asia, lalo na may parehong reputasyon sina Astrolabio at Akitsugi bilang mga fighters na hindi umatras at laging naghatid ng aksyon sa bawat suntok. Kaya naman, good luck sa ating kababayan at ang galing mo ay pamalas at ang times 10 mo na lakas. Get the guns! Yo. Salam, salam. No. Nah, tuh. Lugit ako. Lugit ako. Nah, straight off lang ha. Last 1 minute. Tugit. Yo. Okay. Jump. Go. Jump shoot aneh. Jump ni mau dito na. Ano mo, cover ka. Patay ko. Jump. Okay. No, so sure. Good. Hey, you speak English? No? A little bit. Little bit. Okay. Thank you. My name's Valentine. General Casmero. Casmero, I know you. 네, 스파링으로. Japanese. Yes. No, I'm kidding. 135 pounds. That's super lightweight. スーパーライト級の選手とできる。Kaya ba daw mo?なんでいつもそういうスパーリングしてる？ Nga na ba daw mo? フィリピンでもそういうそうなんだ。僕はスーパーライト級の日本チャンピオンだったんですよ。ボクシング3つ。Dati siyang champion sa Japan dahil. わかるよ。興味なさそうなんだ。 At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mine, kay kakwentong Boy at Roa Macmod, kay kakwentong Christian Lipitin. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga
kwentong di pa nakwento sa inyo.